Sa isang liblib na baryo, may isang lalaking pinangalanang Kuya Pilo na mahilig magsulat ng kwento tungkol sa mga halimaw, kahit natutol ang mga matatanda sa kanilang lugar. Sa kabila ng mga babala, patuloy niyang sinusulat ang mga kwento, hanggang sa makilala niya ang isang misteryosong batang babae na nagngangalang Gigi. Habang nagiging malapit sila, nagsimulang magbago ang mga bagay sa paligid ni Kuya Pilo, mga gumagalaw na upuan, mga damit na sumasayaw sa hangin at mga kwento niyang nagiging mas madilim. Isang gabi natuklasan niya ang nakakatakot na katotohanan tungkol kay Gigi na nagdala sa kanya sa isang bangungot na hindi niya inaasahan. May isang tao na nakatira sa isang liblib na baryo. Tawagin na lang natin siyang Kuya Pilo. Si Kuya Pilo ay may kakaibang hilig. Mahilig siyang magsulat ng mga kwento tungkol sa mga halimaw. Kakaiba, hindi ba? Sa isang lugar na napapalibutan ng mga kababalaghan, may isang tao na gustong-gustong magsulat tungkol sa mga halimaw. Siyempre, tutol na tutol ang mga matatanda sa baryo sa ginagawa ni Kuya Pilo. Sabi nila, wag daw niyang tawagin ang mga halimaw. Wag niyang isulat ang mga ito sa kanyang mga kwento. Pero hindi nakikinig si Kuya Pilo. Sabi niya, wala naman daw mali sa kanyang ginagawa. Para sa kanya, kwento lang naman yon. Kaya tuloy, wala nang nakikipag-usap kay Kuya Pilo sa kanilang baryo. Madalas siyang makitang naglalakad sa labas ng baryo. Hindi siya sumasama sa mga pagtitipon. Lagi siyang may bakanteng upuan sa mga okasyon. Sabi ng iba, malas daw si Kuya Pilo. Kapag nakasama mo raw siya, ay may mangyayaring hindi maganda. May mga bulong-bulungan pa nga na isinumpa si Kuya Pilo. Yung isang manggangalakal sa baryo ang nagsimula ng tsismis na yon. Sabi niya, nakikita raw niya na may kasamang batang babae si Kuya Pilo. Sabi ng mangangalakal, isa raw itong dayo na guro na nakilala ni Kuya Pilo sa bayan. Pero ang nakakapagtaka, tuwing umaga raw niya nakikita ang batang babae, samantalang tuwing hapon na siya nakikita. Sa madaling salita, isang hindi pangkaraniwang nilalang ang batang babae. Hindi na lang nagsalita si Kuya Pilo. Pero isang araw, lumapit siya sa akin at nagkwento. Ang sabi niya, tama raw yung mangangalakal. May nakilala nga siyang batang babae. Nagpakilala raw itong guro at nakikipagkaibigan sa kanya. Tinanggap naman daw niya ang pakikipagkaibigan nito. Kasi matagal na raw siyang walang kausap. Ang pangalan daw ng babae ay Gigi. Lagi raw silang nagkikita ni Gigi sa may ilog. Doon sila nagkukwentuhan. Natuwa raw si Kuya Pilo kasi si Gigi ang unang nagkwento sa kanya. Sabi raw ni Gigi, may nakikita siyang multo sa kanilang paaralan. Natuwa si Kuya Pilo kasi sa wakas ay may bago siyang kwento na hindi nanggaling sa kanyang imahinasyon. Pero hindi niya sinabi kay Gigi na isusulat niya ang kwento nito. Nag-enjoy daw si Kuya Pilo sa pakikipagkaibigan kay Gigi. Marami raw itong alam na kwento tungkol sa mga multo at kung ano-anong kababalaghan. Pero hindi raw niya kinukwento kay Gigi ang tungkol sa kanilang baryo. Hindi raw niya sinasabi na nakatira siya sa isang baryo na napapalibutan ng mga kababalaghan. Habang tumatagal, napapansin daw ni Kuya Pilo na may mga kakaibang nangyayari sa kanyang paligid. Yung mga upuan daw sa bahay niya nagbabago ng hugis kapag hindi niya tinitingnan. Parang may mga mata na nakatingin sa kanya kahit wala namang tao. Nakakakilabot talaga. Yung mga nakasabit na damit gumagalaw kahit walang hangin. Yung mga kwento raw na isinusulat niya nagiging mas madilim, naglalaman ng mga nakakatakot na imahe, parang nagkakaroon ng sariling buhay. Isang gabi nagising si Kuya Pilo. Nakita niya si Gigi na nakatayo sa kwarto niya. Tumawa raw si Gigi, yung tawa na parang nanunuya, at sinabi na nakuha na niya si Kuya Pilo. Parang nanlamig yung buong katawan niya sa takot. Noon lang daw napagtanto ni Kuya Pilo na isang halimaw si Gigi. Parang bumagsak ang mundo niya, hindi siya makapaniwala sa nakita niya.
Nagkukwento raw ito sa kanya ng mga nakakatakot na bagay para makuha ang kanyang kaluluwa. Doon daw naisip ni Kuya Pilo na tama ang mga tao sa kanilang baryo. Ang pagsusulat niya ng mga kwento tungkol sa mga halimaw ang dahilan kung bakit siya isinumpa ng isang halimaw. Sa huli, nanatili si Kuya Pilo sa kanilang baryo. Patuloy pa rin siya sa pagsusulat ng mga kwento. Pero alam ko na natatakot siya na baka bumalik si Gigi o kaya ay iba pang mga multo at halimaw na kanyang isinulat. Parang lagi siyang nagmamasid, parang may hinahanap na hindi niya makita. Mahirap na raw magtiwala ulit. Sa ngayon, masasabing mas kaaya-aya na ang baryo namin. Pero para sa akin, mas gusto ko yung dati, mas tahimik at payapa. Ngayon kasi, parang may mas madilim na alindog ang baryo. Sa kwento ni Kuya Pilo, natutunan natin na ang pag-aakit sa dilim ay may kapalit na hindi natin inaasahan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga kwentong binubuhay mo, baka sila'y bumalik para sa'yo.